Makukulong at bisto na dahil nakipagtulungan ang PBA sa NBI dahil sa mga death threats na natanggap ni RJ Abarientos recently. Hindi lang isa, dalawa kundi maraming tao daw ang nagbanta kay RJ at lahat sila bisto na. Isa ka ba sa kanila? Naku, posible kang makulong ng 5 taon. Kaya na kay RJ Abarientos pa rin ang huling halakhak. Ross, magfi-fill in ng kanilang mga kulang na spots lalo na sa kanilang front court. Sino ang mga big man na isasalpak nila para mas mapaganda ang kanilang chemistry at mas lalong lumakas ang kanilang front court, especially na nakapasok sila sa semis sa isang do or die game for the second time. Sinisi ng mga taong pagkakamaling nagawa ni RJ Abarientos sa second game at hindi dyan ang issue kasi alam nyo naman na tapos na ang series na to at nanalo ang Ginebra. Ang issue dito ay unti-unti nang nakikilala ng NBI ang mga tao na gumawa ng fake accounts para lang mabantaan si RJ na kuno patutumbahin ng marahas dahil ang mga tao pala na to nagbanta na talo sa pustahan. Ayon din sa mga reports na malaki daw ang ipinusta ng mga taong to. So kaya pala, bakit ba kasi may betting pa dito sa Pilipinas? Dagdag pa ng mga otoridad na kapag napatunayan din ang app ay isa sa mga instrumento sa betting na ginagawa, pati ang app na to damay o may pananagutan sa nangyari at tukoy na raw ang mga involved sa death threats pero hindi pa handang isa publiko. Sa totoo lang, normal lang naman sa isang taong magkamali, lalo na sa mga crucial na sitwasyon. Siguro nasanay lang ang mga tao na makita si RJ na laging pumapasok ang mga tira sa crucial baskets at nung medyo sa last part na ito sa ika-4 na quarter, sinasabi ng mga pumusta sa kanya bakit ni na lang niya pinasa dun sa mas libre. Nung tinira na niya, biglang tayo lahat kasi may konting espasyo naman si RJ dun. Hindi naman siya ipit na ipit talaga. Kaya siya may mga times talaga na kahit maganda pa ang pulso mo, hindi yan papasok kasi hindi mo naman kontrolado ang mga sitwasyon. Para sa akin, sobrang cheap naman yan na dahil sa talo ka sa laban, papatay ka ng tao. Ngayon dito tayo sa Game 3. Bumabawi naman si RJ sa game na ito tsaka lumabas talaga ang veteran moves ng buong barangay lalo na yung good assist ni Scotty at poste ni Troy Rosario. Malakas din naman ang Meralco at sobrang physical talaga nila pero inalat yung shooting at mga jumpers nila sa dulo. Anyway, advance to semis ng Ginebra at Northport naman na makakalaban nila. Sa palagay ko, dito na masusubukan ng Northport kung pang championship caliber na ba sila or intro boys pa rin. Habang si RJ Abarientos nakabawi naman ngayon sa sablay na 4-point shot last game. Rain or shine, magkakaroon ng big man scouting ngayong darating na PBA draft at meron din daw silang plano na magkipag-trade ng big man. Pero ang planong trade for big man nasa 60% stage pa dahil pinag-uusapan pang planong to. At ang plano talaga nila manguha ng at least 2 big man para hasain na guy dumipensa ni Kaylan Tiongson. Ang kukunin nila sana sa draft kung ito nga'y papasok si Ben Phillips. Siya yung 6'8 big man ng Lasal na nakapaglaro din bilang volleyball player ng Lasal. Siya yung tipo na hindi pang poste-poste. Kaya niyang pumoste pero ang expertise niya pang wing. Kaya niyang tumira beyond the arc, athletic, may jumpers, may handling, higit sa lahat mabilis. Pang hustle din ang plays niya, pang hybrid talaga. Para siyang pinagsamang Robbie Herndon at Brian Ruela. At sa hubog pa lang ng katawan, alam mo talaga na in shape yan every game. Nice move to ng Ross kapag dineklara ulit ni Ben Phillips ang kanyang inclusion. Last year kasi umatras yan. Takot siguro mapuntang terapirma. Siya ay nagka-coverage ng 15 points per game at matinik din sa assist at good standing ang kanyang depensa. Kapag ito nasalpak sa Ross, big boost yan sa kanila at mas lalong lalakas ang frontcourt ng Ross pag nagkataon. Yan na lang kasing kulang nila. Pangalawa, itong si Mo Tautua. Siya sana ang tipo ng Ross, isang 6'7 big man na sweet shooter pero sa converge down gusto ni Mo. Ito kapag ginamit ng tama ng SMB, buena sana. Mas magaling pa nga ito sa mga recent imports nila. Sana sa Ross na lang to si Mo para talaga ma-maximize yung potential niya bilang big man. Kasi naalala ko talaga sa kanya nung nasa Northport pa to na kaya niyang pumukol sa malayo without hesitation kasi mataas ang kumpiyansa niya dun. Ang galing na nga ng Ross ngayon kahit wala pa sila. Ano pa kaya kapag nadagdag sila sa rotation ni Coach Yang ngayon? Sino-sino sa palagay nyo ang mga big man na babagay sa Ross?